Matapos ang mahigit 2 taong pagkakakulong sa Amerika, magbabalik bayan na si dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Volante ang umanina sa likod ng mahigit 700 milyong pisong fertilizer fund scam. At sa inaabangang pagbabalik ni Jokjok, bukod sa kilos protesta, sasalubungin siya ng mga tauhan ng NBI at ng warrant of arrest ng Senado. Saksi si Trisha Zafra. Pinaaresto na ng Senado si dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Volante pagtapak nito sa Pilipinas. Ito ang kautusan para muling ipatupad ang arrest warrant kay Volante na unang inisyu noong December 2005. Pirmado ni Senate President Manny Villar. Inaatasan ito ang Senate Sergeant at Arms na damputin si Volante pagtungtong nito sa NAIA at idiretso agad sa Senado. Pero kung si Justice Secretary Raul Gonzales ang tatanungin, paso na ang arrest warrant. Sa desisyon daw kasi ng Korte Suprema sa kaso ni dating NEDA Director General Romulo Neri, sinabi nitong hindi continuing body ang Senado. In the case of Volante, that was the 13th Senate. They must issue another warrant. Gayunman, nilinaw ng kalihim sa inilabas itong memorandum ngayong araw na inatasan nito ang NBI at ang Bureau of Immigration na salubungin at iproseso muna si Volante pagdating nito sa bansa. Ang mga taga-NBI at BID nang kukuha kay Volante mula sa mga escort nitong US Federal Marshals. Mula rito, dadalhin siya sa tanggapan ng Airport Immigration, kukunan ng fingerprint at bubusisiin ang mga dokumento. At sa gitna ng lahat ng ito, pinatitiyak ni Gonzales na masasaksihan ng media ang pagpuproseso kay Volante nang mabura raw ang suspetsang kinakanlong ng gobyerno ang dating Agriculture Undersecretary. Pero pagkatapos ng pagpuproseso, bahala na raw ang Senado kay Volante. As far as we are concerned, we have no reason to keep him. Tiniyak naman ng Manila International Airport Authority na hindi tatratong VIP si Volante. Natuto na kami sa mga request ng special ng mga special handling. Yung katulad ng nakaraan, hindi na mauulit 'yon. Ayun nakaraan, mga request for that we accorded on the arrival ni Losada, if you're referring to that, no. Jokjok will follow the normal procedure. Ang abogado ni Volante sa Pilipinas na si Attorney Antonio Zulueta ang itinakda ng pamilya na sumundo rito. The plan is for me to meet him at the airport. As to where he will go after that, after I have met him or after he leaves the airport, is something that I'm not privy to. Ang palasyo naman, tila ayaw palakihin ang pagbabalik ni Volante. Si Secretary Jesus Dureza nga, idinaan pa sa biro ang inaantabayan ng pagbabalik bayan ni Jokjok. Sige ka naman, Jokjok yan at bola-bola yan. Wala na ba tayong ibang magagandang istorya dyan sa Pilipinas? Si Attorney Frank Chavez naman na nagsampa noong 2004 ng reklamong pandarambong laban kay Volante at sa Pangulo. Naniniwalang wala ring saysay ang pagbabalik bansa ni Volante kung magteteka-teka lang din naman daw ang mga kinauukulan sa kanilang investigasyon. Trisha Zafra ang inyong saksi. Laban ng mga pahayagan sa Filipino community sa Amerika ang pagde-deport ng US government kay dating Agriculture Undersecretary Jokjok Volante sa Pilipinas. Dismayado naman ang immigration lawyer ni Volante sa warrant of arrest ng Senado laban sa kanyang kliyente. Narito ang report. Hanggang sa Amerika, bandera sa ilang pahayagan ng mga Pinoy ang nakatakdang deportation ni dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Volante. Ang ilang Pinoy roon naniniwalang panahon na para harapin ni Volante ang akusasyon laban sa kanya. Dapat siya umuwi kasi kung wala siya talagang kasalanan, hindi harapin niya. Kung meron, dapat managot siya. I think that it's really important that he explains what happened to the missing funds. Pero may ilan namang tila wala na rin pakialam sa nangyayari sa bansa. Hindi naman namin pinapansin yung mga ganun. Kahapon, sinubukan ng GMA News na pumasok sa Kenosha County Jail para makausap si Volante. Pero pinagbawalan kami ng mga security guard doon. Dismayado naman ang abogado ni Volante na si Attorney Ira Ajulay. Saan niya'y magulong pagtanggap sa balita ng pagkabalik bansa ni Volante. Generally, an individual's release is private information that is not released in order to ensure protection of all parties concerned, and there seems to be some serious foul play. Pinatikos din na July ang pagbuhay ni Senate President Manny Villar sa warrant of arrest laban kay Volante. Katakataka raw na makalipas ang mahabang panahon ay bigla na lamang itong ipatutupad. The circumstances makes us believe that there has been collusion between the governments all along, and we are gravely disappointed. Ang paniwala tuloy ni July, hindi nasusunod ang proseso ng batas sa Pilipinas.
It's truly a miscarriage of justice, and the proper channel should always be followed. Para sa saksi, Michael Vati nag-uulat. Samantala, pinakakasuhan na ng Philippine National Police si retired PNP Director for Controllership Eliseo de la Paz at ang 3 iba pang opisyal. Kaugnay po ito ng hindi otorisadong paglalabas ng milyong-milyong pisong pondo ng pulisya sa kanilang biyahe sa Moscow. Saksi si Chino Gaston. There is reasonable basis to file criminal as well as administrative charges against concerned police officers, particularly those involved in the funding. Matapos isang linggong investigasyon sa kontrobersyal na Moscow trip, pinakakasuhan na ni PNP Chief Jesus Versosa ang kanyang mister na si dating PNP Comptroller Eliseo de la Paz, si Finance Director Chief Superintendent Orlando Pestaño, ang hepe ng Budget Division ng Directorate for Controllership na si Senior Superintendent Tomas Rentoy na siyang nag-abot ng pera kay de la Paz, at ang Disbursing Officer ng Directorate for Intelligence na si Superintendent Samuel Rodriguez na siyang kumuha ng 6.9 million pesos mula sa Intelligence Fund. Maliwanag, yung 2.1, yun yung travel funds na supposed to be approved. Yung 6.93, yun ang yung walang unauthorized yun. Unauthorized disbursement yun. Ihaharap ang 4 sa reklamong paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at paglabag sa Central Bank Act. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ng 3 opisyal, pero wala raw sila sa kani-kanilang opisina. Ang 7 general naman na nagtungo sa Russia, pinaliliquidate na, pinasosoli pa ang kabuang 274,000 pesos na travel allowance na natanggap ng bawat isa. Should any one of them feel they are entitled to reimbursement of expenses, they may file the corresponding claims. Hinimok din ni Versosa na iyan nakasuhan si De La Paz dahil sa hindi nito pagdedeklara ng perang inilabas sa bansa. Inatasan na rin ng Directorate for Intelligence na makipag-ugnayan sa Russian authorities para alamin kung bakit hindi pa naisasoli ang pera sa bansa. Kinumpirma naman ng Embahada ng Pilipinas sa Russia na nasa Moscow pa ang 105,000 euros na dala noon ni De La Paz. Paliwanag ni Ambassador Victor Garcia, may mga proseso pa raw kasing kailangan tapusin bago may padala ang pera sa Pilipinas. Pagtitiyak naman ng abogado ni De La Paz, may ibang mga proseso din kasi yata sila sa Moscow. Kaya nga may konting lag time yun. May tinatapos yata na report doon para bago may padala yun dito. Chino Gaston ang inyong saksi. Batong-batong na kaso rin ang rekomendasyon ng Senate Committee on Foreign Relations na isampa sa tinaguriang Euro Generals. Pero muling git ni Senador Nene Pimentel maging si PNP Chief Jesus Versosa dapat din umanong lumiban sa kanyang tungkulin. Saksi si Ruth Cabal. Para sa ilang senador, huli na ang paglalabas pa ng resulta ng investigasyon ng PNP. Malinaw naman daw na nagkaroon ng cover-up dahil sa pabago-bagong paliwanag ng mga opisyal ng PNP sa 105,000 euros na nahuling bitbit ni retired Police Director Eliseo de la Paz sa Russia. Kaya panawagan nila, for the sake of the integrity of the PNP, they should be suspended. Not because they are guilty, but because the investigation has to proceed without any inhibition. Naunahan pa ng Senate Committee on Foreign Relations ang PNP sa paglalabas ng rekomendasyong kasuhan ng lahat o ilan sa RP delegation sa Interpol Conference. Lumalabas kasi sa investigasyong ginawa ng Senado noong 1 linggo na nilabag ng buong Philippine delegation sa Interpol Conference ang executive order na nagbabawal sa lahat ng foreign travels, maliban na lang sa ministerial meetings o mga scholarship at training na di gagastusan ng gobyerno. Wala rin daw basehan sa batas ang pagdadala ng halos 7 milyong pisong contingency fund ni De La Paz. At ang per dime na binigay para sa PNP delegation sa Interpol Conference, sobra-sobra raw sa tinakda ng batas. Labag din daw sa batas ang pagpapadala ng mga delegadong paretiro na. At nilabag daw ni De La Paz ang Central Bank Regulation na dapat dineklara niyang may dala siyang mahigit 10,000 pesos nang lumabas ng bansa. Kaya rekomendasyon ng Senate Committee on Foreign Relations kasuhan sa Ombudsman at sa DOJ ang ilan o lahat sa mga delegado sa Interpol Conference para sa malversation of public funds, graft and corruption, at paglabag sa Money Laundering Act at New Central Bank Act. Dapat kasali din daw sa preliminary investigation sina DILG Secretary Ronaldo Puno at Versosa. Pinapaaresto pa rin ng komite si De La Paz. Sumulat na raw si Senator Miriam Defensor Santiago kay Senate President Manny Villar para pirmahan na nito ang arrest at contempt order laban kay De La Paz, na suportado naman ng ilang senador. Ang palasyo naman pinauubayan na lamang kay Puno ang issue. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi.